And now let's talk more about the rallies yesterday with Tama na convener David San Juan. Good morning, David. Thank you for joining us. Good morning po. Ganun din sa ating mga tagapanood at tagapakinig. All right, let's go ahead. Sige. No, I want to know lang kasi kung saan nagpunta yung kanilang grupo. Kayo ba yung nagpunta sa Luneta, going to EDSA? Kami po yung nasa Luneta. Tapos yung iba rin namin mga kasamahan after the Luneta rally, kasi organized dispersal yun. So right after dispersal, may mga kasamahan kami pumunta rin ng Mendiola, and then may mga kasamahan rin kami, including me, na dumiretso naman sa EDSA hanggang People Power Monument. Alright, sir, ano po ba yung kumbaga ang layunin no ng Tama na inyong grupo sa pagsali niyo po kahapon sa mga rally? Nung ipanawagan natin ito as early as September 9 or 10, I think, no, ay binuo rin yung Kontra Baha, Kontra Kurakot Network na naging bahagi nga ang Tama na. Kasama natin yung Panatang Luntian Coalition at iba pang mga similar organizations. No? Ang pangunahing layunin natin ay ipakita talaga yung galit ng taong bayan doon sa corruption, particular doon sa flood control projects na hindi natapos o kaya ay kiniklaim na tapos na pero naubos na yung pera at hindi naman nakikita yung proyekto, hindi naman naramdaman, di ba? Kasi isang linggong bumaha sa maraming parte ng Luzon, lalo na sa Bulacan, Pampanga at iba pang parts ng Central Luzon. And then more recently dito sa Metro Manila, sa certain areas ng Manila and Quezon City na dati hindi binabaha na rin. Tapos yan, no, sumambulat na yung galit ng tao nung malaman natin na yung mga contractors napakaluho ng buhay at apparently ay nagbibigay rin sila ng kickback sa mga senador, kongresista, etc. And actually, some of the contractors are also donors of President Marcos and Vice President Duterte. So lahat halos buong gobyerno natin ay kasapakat sa mga nangyayaring ito. David, I'm glad you mentioned that, no? Kasi I wanted to ask you, and I've asked also several groups, although isa lang ang mensahe ng rally yesterday, yung anger towards corruption, iba pa rin ang nagiging mensahe per group with regards to sino ba ang responsible sa nangyayaring current corruption. And you mentioned overall certain individuals. But how high do you think the accountability should go for what's happening right now? Considering that the national budget is approved by Congress and Senate, and the national budget is actually drafted by the Office of the President, lahat sila ay sangkot dyan kung tayo ang tatanungin ho. Kasi hindi pa pwede magkaroon ng insertions, hindi pa pwede magkaroon ng galaw sa national budget nang hindi alam ng Presidente at ng both houses of Congress. Of course, it's possible that some senators and congressmen are more guilty than others, so to speak. Ano? Kasi pwedeng yung iba ay basta na lang nabalitaan nila na may budget na ganyan, pero hindi sila yung nag-insert. Pero may mga nag-insert to, nakasamahan nila. At ang presidente naman, by signing the national budget as a law, siguradong may kinalaman rin sila sa mga nangyayaring yan. So definitely, lahat sila sabit kung tatanungin tayo. Kasi kung hindi sila sabit, dapat nung magkaroon pa lang ng insertions, nung magkaroon pa lang ng sobrang laking allocations sa flood control projects, dapat nakikita na ng presidente na, teka, bakit sobrang laking yan? Tingnan nga natin talaga bang natatapos yung mga projects na yan. Nangyari sa kanila, nag-react lang sila nung bumaha na at hindi nararamdaman ng tao yung projects. Pero ang hindi nga nababanggit madalas, tandaan natin na ang national budget ay signed by the president. At usually, yung majority nila sa Congress at Senate ay may marching orders lagi sa palasyo. Any administration, ganyan naman ang trabaho. May marching orders from the palace na iratsada yung budget. At we would also like to point out na hindi lang yung flood control projects ang gusto nating tingnan. No? Kasi yung confidential funds ng presidente, sobrang laki rin, billions. Ang Senado at Kongreso, lagi na lang binibigyan ng courtesy di umano ang Office of the President, pero mali yun eh.
Dapat every item should be scrutinized. Yeah. At yung confidential funds, dapat bawasan kung hindi man tuluyang alisin. Sobrang laki, billions, Yung- na hindi natin nakikita kung anong nangyari. Yung I wanted to ask you, David, you're mentioning confidential funds of the president. Kasi if you trace back yung roots nitong confidential fund, it stems back to the 70s, father ni PBBM, no? Pero it wasn't called confidential funds. May ibang tawag doon. Ang question ko dito is kasi, yung what happened yesterday was a result of floods that triggered the investigation in flood control. But in corruption in government is so systemic that it roots in a lot of agencies already. No, I would like to ask you: do you think PBBM has the moral ascendancy to govern over this anti-corruption drive, given that he is also the administrator of the estate of the Marcoses? Unfortunately, we agree that he is not in a moral position to lecture everyone on corruption. Kasi ang mga Pilipino, di ba, no 1986 sinuka na ang dynasty nila eh. So alam naman natin ang dahilan kung bakit sila sinuka, other than human rights violations, ay yung plunderous record nila when they were in power. Nakabalik na lang sila sa poder. So I think they should be also held accountable for all those things. At pati itong ngayon. Yun yung masaklap nga eh. No? So parang nakakalusot sila pero kasama sila talaga dyan sa sistemang yan. Kagaya ng iba pang corrupt political dynasties. Kaya ang isa sa call natin kahapon din ay tiyakin na mawawakasan yung paghahari ng mga corrupt na dynasties. And yeah, we were thinking of, we're seriously considering having this people's initiative, no, to force Congress and Senate to act on an anti-dynasty law. Kasi talagang iyon na isa sa ugat ng problema natin. Magkakasabwat sila kasi magkakamag-anak, sunod-sunod, sabay-sabay tumatakbo. So ang dali ng collusion. Tapos nagtatakipan sila pagka nabubuking na. So dapat matapos sa yung ganyang sistema. But does your group support the call para kay Marcos na mag-resign din? Or kayo ay dun lang kayo sa, kumbaga, sa issue na be vigilant lang, nandito kayo at titingin? As kontra-baha, kontra-Kurakot Network, and as tama na, ang basis of unity namin sa mga issues kahapon ay lahat ng sangkot dapat managot, regardless of the administration. But I would admit that sa opening speech sa Luneta, talagang bringing out ko yung issue na si President BBM at si Vice President Duterte ay malinaw na parehong tumanggap ng donations from contractors. Kaya sabi ko nga kahapon, ito exact words ko, kung meron silang hiya o delikadesa, dapat mag-resign na sila pareho. So that is a personal call from me, and actually, it has been echoed by countless people. Si actress Tessie Tomas, essentially, ganun din yung sinabi niya. Yeah. Yung kanya na, resign all, lahat ng corrupt. Mag-snap elections na lang. Kasi lahat naman kayo sabit. Yun yung sabi niya. So I think people are now starting to have consensus that hindi pa pwede na isa o dalawang dinastiya lang to eh. Lahat ng dinastiya dapat talaga ay maalis sa power. David, I'd like to ask you about your are you willing to give this administration or the PBBM his chance at redemption through the ICI? Ano ang feeling mo dito sa ICI? Do you think they should hold everyone accountable? Kasi ang fear ng iba, baka hanggang district engineer lang tayo or mga USEC ang hahabulin. Exactly. Iyan ang valid fears of the people. Although, yes, we can give them the benefit of the doubt kasi yung mga in-appoint naman ay maayos ang track record, no? And fellow Lasalians ko pa. So, I think we can give them the chance to do their job properly. Pero sa tingin ko, ang problema kasi doon sa ICI na itinayo ni President Marcos ay walang representatives from civil society organizations, from anti-corruption advocates, good governance advocates, etc. So essentially, puro pool of experts, 3 o 4 na experts yun nandun, na okay naman, kailangan na experts. Pero ang problema kasi pag experts lang yung nag-uusap-usap, sigurado napakabagal niyan. At ang fear lang natin, kung walang mga ngalampag sa loob, baka hindi sila ma-pressure na tapusin agad yung trabaho
sobrang bagal, aabutan na ng next elections, may mananalo na naman na bagong dynasty or whatever na figure na pinapatakbo ng dynasty, baka ipatigil rin yung investigasyon. Magiging, sabi nga ng marami sa atin, magiging filing cabinet recommendations na naman ang recommendations sila. Mauuwi sa basurahan. Ibig sabihin ay hindi na mapapansin at hindi aaktuhan ng gobyerno kasi aabutan na ng next administration. All right, so the next question here would be, how do we make this sustainable? Yung after ng protest yesterday, what happens next? To keep the pressure on. Oo, kasi ano yung follow-through? What do you have in mind? Because dito tayo lagi nakita na natin yung gantong script. Diba? Magagalit yung tao, magpoprotesta, and then pagdating ng kabilang administrasyon, o sabihin na natin may makukulong, no? Pero pagkatapos ng itong administrasyon na to, pagpalit, makakawala din yung mga nakulong. So what is your follow-through on this? Ang immediate po na kailangan mangyari, yung mga sumama kahapon, 100,000 plus sa Luneta pa lang, sa EDSA most probably 30 to 50,000 yun. So imagine 150,000 dito pa lang sa 2 major protest centers. Around the nation kahapon, marami ring mga pagtitipon pa. Pwede nating sabihin mga 1 million mahigit ang kumilos na mamamayan kahapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagkataon ng pinakamalaki lang sa Luneta at saka doon sa EDSA. So ang daming tao niyan. Pero ang pakiusap natin sa lahat ay mas mag-usap-usap at mas magsama-sama tayo. On a practical level, we are inviting them to volunteer, to sign up as volunteers for the Kontra Baha, Kontra Kurakot Network, www.facebook.com/kurakotmanagot. Bakit maganda na mag-volunteer ang mga kababayan natin? Kasi ang plano ho namin, sa mga susunod na araw, magpapamiting kami ng volunteers at saka ng mga core leaders ng iba't ibang organisasyon na sumama para planuhin ano mga next moves. Ako, I have personal recommendations na dapat gawin natin sama-sama. Isa sa nabanggit ko, People's Initiative, para maipasa na yung anti-dynasty law. So, tatrabahuhin natin per district. Lahat tayo may presensya sa iba't ibang district. So, kaya natin yan. Pangalawa, i-pressure natin ng President, sulatan natin siya na mag-appoint ng representatives ng people's organizations, civil society organizations doon sa ICI. Pangatlo, ito urgently pwedeng gawin din ng Presidente. Simulan na niya para maging modelo siya sa iba pa. I-release niya ang kanyang Statement of Assets and Liabilities at yung kanyang bank secrecy waiver, pirmahan niya. At kung pwede, magkaroon ng executive order, lahat ng cabinet officials covered. We will do the same. We will ask Congress and Senate, their leadership na gawin din yun urgently. At sa COMELEC, isa sa pwede nating pag-aralan at imumungkahi ko sa iba pang organisasyon na nakasama natin, sana ay mapagkasunduan. Sa COMELEC, ang pwedeng gawin, di ba lumitaw na nga yung listahan na mayroon palang mga tumanggap ng donations from contractors. Sa pagkakaalam natin, bawal yan sa batas. So anong dapat gawin? Suriing maigi, talaga bang contractor pa rin currently ang mga contractors na yan? At pag napatunayan yon, cancel the certificate of candidacy and the certificate of yung certificate ng pagkapanalo ng mga yan. This will be very far-reaching, but we can challenge COMELEC to do it. Yeah, David, these are all good ideas, and I agree with most of them. But as the saying goes, diba, for change to happen, there must be one voice. And nakita natin na problema kahapon, ang daming boses lumabas. Pro-Marcos, anti-Marcos, pro-Duterte, anti-Duterte, Pinklawan, Yellow, all chanting different messages. So parang it fell short of a unified stance against corruption. Now, you said you are willing to talk to other groups. Are you willing to talk to other groups who have a different political view but the same underlying message against corruption? Yes, of course. Lagi po tayong bukas dyan. And I would like to emphasize na kaya ho naging posible rin yung pagtitipon kahapon sa Luneta ay dahil napakaraming akong grupong nag-usap. Nagsimula lang ito sa halos 12 ng grupo na nagpa-meeting, pinangunahan nga ng Panatang Luntian Coalition na tama na 50 individuals yung napamiting namin na una, then nagsunod-sunod na yan. At mas maraming grupo na ngayon yung pwede nating makausap. At yung mga hindi pa nakasali, willing tayo na isali rin sila at kausapin. Basta ang mahalaga, yun nga, mag-a-agree sa mga basic calls like panagutin lahat ng sangkot. Kasi ang problema doon sa iba, may mga politiko na pinoprotektahan yung ibang grupo. No? So sa atin, hindi pwede yun. There should be
no sacred cows. Walang sasantuhin na politiko. Kahit sino pa yan, mula palasyo hanggang Kongreso at Senado, lahat-lahat pati kamag-anak nila kailangan nating panagutin. Alright. Yun po ang ating panawagan. With that, maraming salamat sa inyong oras. Thank you for your insights. Tama na, Convener David San Juan.